ay ba't pa ng misteryo ng mga kababalaghang nakapangingilabo, subalit nagaganap katulad ng pagbuhay sa mga patay dahil sa kapangyarihan ng kaputol na buto ng kalansay ng tao, ang voodoo stick. Narito ang unang bahagi ng makapanganisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Voodoo Stick. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi! Tanda, kung hindi ako inabot ng ulan habang nangangaso ako rito sa gubat, hindi ako makikisilong dito sa kubo mo. Don Joaquin, nagmamagandang loob lamang ako nga sikasuhin ka. Nagpakilala na ako sa iyo na isa akong asindero. Pero kung ano nung kabalbalan na pinagsasasabi mo. Hindi kabalbalan. Katotohanan ang sinabi ko sa iyo. Dahil nagtanong ka kung bakit nag-iingat ako ng kapirasong buto ng kalansay ng tao. Ang voodoo stick. Hindi ako naniniwalang may kapangyarihan ng isang kapirasong buto ng kalansay ng tao. Bakit hindi mo subukan? Tanda, May kakilala ka bang kamamatay lamang? Tao o hayop? Itong nabaril kong malaking ibon. Oh. Kamamatay lamang nito. Manood ka. Ididikit ko sa patay na ibon ang voodoo stick. Ang patay na ibon, unti-unting gumagalaw. Ngayon, Don Joaquin, ngayong nasaksihan mong nabuhay ang patay na ibon, naniniwala ka na ba sa kapangyarihan ng voodoo stick? Don Joaquin, ba't kayo huminto sa paglakad? May nakalimutan ako, Ador. Doon sa kubo, sa gubat na sinilungan ko kaninang nagkahiwalay tayo. Dahil sa biglang pagbuhos ng malakas ng ulan. Ano po yun? Babalikan ko ho. Hindi. Hindi ikaw. Ako ang babalik doon. Hintayin mo na lang ako dito sa bukana ng gubat. Kayo po ang bahala. Bantayan mo na lang dito ang nabaril kong ibon. Hindi ako magtatagal. Mag-ingat po kayo. Ang malaking ibon na to. Grabe ang tama niya sa dibdib. Napuruan siya. Pero, bakit buhay pang ibon na ito? Tanda, Don Joaquin, bakit ka nagbalik? ikaw na rin ang nagsabi kanina na mahirap ang buhay mo dito sa gubat at nagsosolo ka rito. Totoo yun. Nabubuhay lamang ako sa mga hayop gubat at sa mga prutas at gulay na natatagpuan ko rito sa gubat. Maaari kang mabuhay na masagana sa kapatagan. Bibigyan kita ng malaking halaga kapalit ng iyong voodoo stick. Hindi. Hindi ko ipinagbibili ang kaputol na buto ng kalansay ng tao. Wala akong nagustuhan na hindi napasa akin. Oh,
Ha? Don Joaquin, aanin mo ang patalim na yan! Para mapasagan ng voodoo stick! Ha? Walang saksi sa pagpatay ko sa matandang erbitanya sa gubat. Ako na ang nagmamay-ari dito sa kanyang voodoo stick. Ang kapirasong buto ng kalansay ng tao na nakakabuhay ng patay. Don Joaquin, Tuloy! Bukas ang pinto. Don Joaquin, Siguruhin mong may saysayan sasabihin mo, Ador. Alam mo ngayokong iisturbuhin ako nang walang kabuluhan. may mga tao po sa labas ng mansyon. Mga tauhan niyo po sa sakada. Gusto raw po nila kayo makausap. Mga galit po sila. Mga galit? Halika nga, halika. Oh, oh. Joaquin! Nardo! Ano bang problema niyo ng mga kasama mo? Alam niyo po ang problema namin. Labis-labis ang araw at oras kung papagtrabahuin niyo kami sa inyong tubuhan. Pero hindi niyo kami pinasusueldo ng tama. Kaya sumugod kayo rito? Para puwersahan akong bayaran kayo sa gusto niyo? Ganon ba? Pasweldo niyo kami ng tama. Kung ayaw niyong mag-aklas kami. Huwag niyo akong takutin! Wala akong pakialam kahit mag-aklas kayong lahat! Don Joaquin! Hindi ko kailangan sa aking tubuhan ng mga manggagawang mareklamo na gaya ninyo! Mula sa araw na ito, ayoko nang makita ang mga pagmumukha ninyo! Lumayas kayo! Nay, may sakit po ba si Itay? Wala, Isabel. Bakit po pag-uwi niya kanina matamlay siya? Galing ang itay mo sa asyenda. Kasama ng iba pang trabahador sa tubuhan. Pinausap daw nila si Don Joaquin. At nagreklamo sa matagal ng kulang na pasweldo sa kanila. Pero hindi raw maganda ang kanilang naging pag-uusap. Hindi po maganda? Pinalayas daw ni Don Joaquin ang lahat ng manggagawa sa tubuhan. Kasama doon ang itay mo. Ang ibig niyo pong sabihin, wala na pong trabaho ang Itay? Oo. Kaya malungkot siya. Nay, magtatrabaho na po ako. Ayaw ng itay mo na magkasambahay ka. Pwede naman po ako mamasukang tendera ng mga damit sa palengke. May plano na ang itay mo. Ano pong... Bukas na bukas daw. Maghahawan siya ng bakanting kaingin. At magtatanim siya ng kahit ano para may ikabuhay tayo. Kawawa naman po ang Itay. Mas gusto raw niyang mahirapan sa pagtatrabaho kaysa inaargabyado. Joaquin, magmong pairali ng pagiging bugnutin mo sa iyong mga tauhan sa asyenda. Mama, kinalaban nila ako. Gusto lamang nilang pasweldohin mo sila ng tama? Huwag nyo na silang panigan. Noong nabubuhay pa ang iyong papa, maganda ang pamamalakad niya sa mga tauhan natin sa tubuhan. At hindi maayos ang pamamalakad ko, Mama. Ganun ba? Nakaabot na sa akin ang karaingan ng mga manggagawa. Hindi sapat ang ibinabayad mo sa kanila sa matagal ng panahon. Kaya sila nag-aklas. Pwes, hindi ko sila kailangan. Huwag nating apihin ang mga manggagawa. Huwag nyo nga akong turuan ng dapat kong gawin, Mama. Joaquin! Pabayaan nyo na lang ako. Papalitan kong lahat ng mga tauhan na natin na nag-aklas. Papalitan ko sila ng mga hindi mareklamo. Masyadong madawag dito sa bakanting kaingin. Nardo! Ay, Nardo! narito ako, Tinay! Hindi kita makita sa taas ng mga talahib. Pupunta ako riyan. Huwag na! Pinagdala kita ng merienda nilagang kamoting kahoy.
Ako na lang ang lalapit sa kanyang tatayuan mo. Masyadong masukal dito. Aray ko! Aray! Aray! Bakit? Natuklaw ako ng ahas sa binti. Ha? Ano ka? Ahas? Ayun o. Mabilis na gumapang palayo matapos akong tuklawin. Nardo, kailangan magpagamot ka sa doktor. Naku, makamandag yatang ahas na nakatuklaw sa akin, Inay. Ano ka? Diyos ko! Nangihi na ako. Nagdidilim ang panay. Ayan po, Don Joaquin. Nasunod ko na po ang utos nyo. Nakuha ko na po sa libingan ng bangkay ni Nardo. Magaling. Magaling, Ador. Maaasahan ka talagang katiwala. Ano po yung inilabas nyo? Kapirasong buto ng kalansay ng tao? Hindi ito karaniwang buto ng kalansay. Ito ang tinatawag na voodoo stick. Bakit nyo po idinikit sa ulo ng bangkay ni Nardo? Manood ka, Ador. Don Joaquin, unti-unti pong dumilat at gumalaw ang bangkay ni Nardo. Inaasahan ko na talaga yan, Ador. Bumangon po ang bangkay ni Nardo. Nabuhay ang bangkay. Ganyan nga, Nardo. Pag sinabi kong lumapit ka sa akin, lalapit ka. At anumang iutos ko sa'yo, gagawin mo. Ha? Opo, Don Joaquin. Magaling. Ako ang bumuhay sa'yo. Kaya alipin kita. Ako ang iyong Panginoon. Opo, Panginoon. Magtatrabaho ka sa tubuhan. Ha? Magtatrabaho ka ng walang pagkain at walang sweldo. Susunod ka sa lahat ng ipag-uutos ko sa'yo. At higit sa lahat, huwag kang magrereklamo. Ganyan nga. At kapag hindi mo ako sinunod, kapag nagreklamo ka, kahit isa ka ng bangkay na nabuhay, parurusahan kita! Nay, umiiyak na naman po kayo. Hindi ko mapigilang hindi mapaluha. Kapag naalala kong itay mo, Isabel. Higit 1 linggo na pong nailibing si Itay. Nasanay ako madalas ko siyang kasama. Nay, tanggapin niyo na pong wala na ang Itay. Kayo rin po ang masasaktan sa ginagawa niyo. Wala na po ang Itay. Pero halos araw-araw, paulit-ulit niyo pa rin inaayos ang kanyang mga damit sa aparador. Ilalabas niyo tapos titiklupin. Nakasanayan ko kasing gawin ito. Kapag hindi niyo po tinanggap na wala na ang Itay, kayo rin po ang mahihirapan. Baka magkasakit po kayo. Napakasakit sa akin ng pagkawala ng tatay mo. Inay, alam ko. Pareho lang naman po tayong nasaktan eh. Mahal na mahal ko si Nardo. Pareho lang po tayo nagmamahal kay Itay. Masakit din po sa akin ang pagkawala niya. Pero kailangan po nating magpakatatag. Magpatuloy sa buhay. Magtulungan. Kahit wala na po ang Itay.
Oo. Oo, anak. Susundin kita. Magpapakatatag ako. Magtutulungan tayo. Kahit tayo na lang ang magkasama sa buhay. Maliwanag ang utos ko sa iyo, Ador. Gamitin mong utak mo at yung laki ng pangangatawan mo. Opo, Don Joaquin. Gagawin natin sa ibang ginawa kong pagbuhay sa bangkay ni Nardo. Kaya bawat mabalitaan mong kalilibing lamang na lalaki sa sementeryo, hukayin mo. Susundin ko po kayo. Dapat! Dahil kapag sinuway mo ako, madali ako makahanap ng kapalit mo. Oh, Sige na, lakad na. opo, alis na po ko. Joaquin, sukdulan ang kahibangan mo. Mama, Matagal na ako nagtitimpi sa'yo sa magiging bugnutin mo at pang-aagrabyado mo sa ibang tao. Sumasobra ka na. Mama, ano ba? Ana, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Adol tungkol sa pagbuhay mo sa bangkay ni Nardo at sa balak mo pang pagbuhay sa ibang lalaking kalilibing lamang. Gusto ko lang magkaroon ng mga tauhan sa sakada na magiging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ko at hindi magrereklamo. Tigilan mo ang kahibangan mo! Mama! Kapag hindi mo ako sinunod, Joaquin, ako mismo ang magsusuplong sa iyo sa mga kinaukulan! Uminom ka rin, Ador. Salamat po, Don Joaquin. Magandang balita ang dala mo. May lalaking pinaglalamayan sa kabilang barangay. Ayon po sa napagtanungan ko, sa Makalawa raw po ang libing ng bangkay. O ganoon, alam mo na ang dapat mong gawin. Opo, huhukayin ko ang libingan at dadalhin ko ang bangkay sa inyo. Pararabihin natin ang mga bangkay ng lalaki na bubuhayin ko para pagtrabahuhin sa tubuhan. Maganda nga po ang plano nyo. Kahit maghapon at magdamag magtrabaho ang mga nabuhay na bangkay, wala kayong babayaran ni isa sa kanila. Kahit sinong mamatay, kaya kong buhayin sa pamamagitan ng voodoo stick. Ano po ang problema nyo, Don Joaquin? Problema ko? Sa tagal ko pong ng paglilingkod sa inyo bilang inyong katiwala, kabisado ko na po kayo eh. Umiinom lamang kayo kapag may gumugulo sa isipan ninyo. Ador, ang mama ko, kontra siya sa pagbuhay ko ng mga patay para maging manggagawa sa tubuhan. At nagbabanta pa siyang isusuplo ako sa mga otoridad. Paano po yan? Tuloy ang mga plano ko. Baka po tutuhanin ng inyong mama na isuplong kayo. Kaya nga huwag mo siyang hahayaang makaalis dito sa asyenda. Don Joaquin, Ipapuputol ko rin ang linya ng telepono sa mansyon para siguradong hindi maging sagabal ang mama ko sa gagawin kong pagbuhay sa mga patay sa kapangyarihan ng voodoo stick. Magandang umaga po, Don Joaquin. Parang namumukhaan kita. Asawa po ako ng dating tauhan niyo sa sakada. Si Nardo po. Nakita na po tayo. Dahil paminsan-minsan, dinadalang ko na merienda ang asawa ko sa tubuhan nung nabubuhay pa ho siya. Tama. Natatandaan na kita. Naparito po ako sa inyong mansyon para magpresenta sa inyo. Kailangan ko po kasi ng trabaho para maitaguyod ko ang buhay namin ng aking anak. Sige, kukunin kitang tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay at taga-asikaso ng mga halaman sa hardin. Ay, opo. Kaya ko po yung mga trabahong yun. Marami kang trabaho, pero para sa isang trabaho lang ang ipapasweldo ko sa'yo. Payag ka ba?
Magaling, Nardo! Magaling! Don Joaquin. Kahit malalim na ang gabi, patuloy ka pa rin nagtatrabaho dito sa tubuhan. Kahit wala po kayong utos, sinusunod ko kayo. Dapat! Para hindi mo matikman ang galit ko. Ador! Ador! Palabasin mo nga kasama natin. Opo, Don Joaquin. Palapitin mo rito. Opo. Nardo, magmula ngayon, siyang makakasama mo sa pagtatrabaho dito. Opo. Umulan o umaraw, maghapon at magdamag kayong magtatrabaho. Opo. Tandaan ninyo, utang nyo sa akin ang inyong buhay. Mga alipin ko kayong lahat. Ako ang inyong Panginoon. Kaya susundin nyo ako. Magtatrabaho kayo ng magtatrabaho ng walang kain at walang sweldo. Ha? Inay, Oh, Isabel, bakit na parito ka sa mansyon? mahigit 1 linggo na po kayong hindi umuwi sa atin. Marami kasi akong trabaho rito sa mansyon. Natanggap mo ba yung perang ipinadala ko sa'yo kahapon sa katiwala ni Don Joaquin? Ay, opo. Natanggap ko po. Mapagkakatiwalaan ko naman si Ador. Mabait naman po siya. Bukod nga po sa perang ipinadala nyo, nagdala pa siya sa akin ng mga prutas. Kumusta ka naman sa bahay natin? Okay lang po. Kaya ko naman pong pangalagaan ang sarili ko kahit mag-isa lang po ako. Anak, mag-iingat ka ha. Opo, inay, wag po kayo mag-alala sa akin. Anak mo pala siya, Tinay. Ay, opo, Don Joaquin. Si Isabel po. Magandang umaga po, Don Joaquin. Maganda ang anak mo, Tinay. Hindi naman po. Totoo ang sinabi ko. Maganda ka, Isabel. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakita ko. Huh? Nagtataka naman ako kay Don Joaquin. Ang sabi niya, alagaan ko mabuti ang lahat ng mga halaman. Pero pinagbawalan niya akong lumapit dito sa lumang bodega sa likod ng mansyon. May ilang halaman din naman sa tabi ng bodega na dapat diligin. At ang isa pang pinagtataka ko, may ilang lalaking lumalabas at pumapasok sa bodega. Nakasuot sila ng puti, pero marumi, at may mga sira ang damit nila. Mabagal ang kanilang mga pagkilos at pagakbang. At lahat sila hindi kumikibo. Hindi sila nagtatagal sa bodega. At paglabas nila, diretso nang magtatrabaho sa tubuhan, sa araw, at pati yata hanggang gabi. Ano yun? Ang isang lalaking lumabas sa bodega? Hindi ako maaari magkamali. Kilala ko siya. Si Nardo yun. Paano napunta rito sa asyenda ang asawa ko? Patay na siya. Nailibing na namin siya. Paano siyang nabuhay? Nardo! 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 Bakit hindi mo ako naririnig? Tinatawag kita. Pero hindi ka lumilingon sa akin. Nardo! Nardo! Bitiwan mong braso ko. Pero asawa mo ko. Bakit parang hindi mo ako nakikilala? Ha? Nardo, tumingin ka sa akin. Magsabi ka ng totoo. Bakit ka nabuhay? Bakit? Tinay! Itiwan mo siya! Ador, asawa ko siya, si Nardo! Hindi siya si Nardo. Hindi siya ang asawa mo. Pero Ador,
asikasuhin mo na mga trabaho mo sa loob ng mansyon. Sige na! Pero, Ano pa hinihintay mo? Susunod ka ba o isusumbong kita kay Don Joaquin? Dahil sa pagiging pakalamero mo. Isabel, Nay! halika. Dito tayo sa loob mag-usap, anak. Teka, bakit parang ligalig po kayo? Ang alam ko po, mahirap kayong makaalis sa asyenda sa dami ng mga trabaho niyo doon. Ano Sinamantala ko nangyari? umalis sa mansyon ni Don Joaquin para makauwi at makausap ka. Isabel, buhay ang itay mo. Ha? Buhay si Itay? Oo. Nakita ko siya sa asyenda. Nagtatrabaho siya sa sakada. Pero parang wala siya sa kanya sarili. Nay, Parang hindi niya ako nakikilala. Nay, parang hindi naman po kapaniwala. Maniwala ka sa akin, anak. Totoo ang sinasabi ko. Baka kahawig lang po ni Itay yung nakita niyo. Yun ang ignigiit ni Ador. Pero hindi ako naniniwala sa katiwala ni Don Joaquin. Anak, totoong nabuhay ang itay mo. At kung paano nangyari yun, yun ang aalamin ko. Nay, Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko nalalaman ng totoo. Hangal ka, Nardo! Hangal ka! Don Joaquin, puro late na po ang likod ni Nardo sa paghagupit niyo ng latigo. Pabayaan mo akong parusahan ng hangal na yan, Ador! Nardo, kinakalaban mo ako? Hindi po. Mahigpit kong ipinagbili sa'yo na huwag kang magpapakita at makikipag-usap kahit kanino! Bakit nagpakita ka at nakipag-usap sa asawa mo? Siya pong lapitan at kinausap ng kanyang asawa, Don Joaquin. Huwag kang sumabad kapag hindi kita kinakausap, Ador! Kung ayaw mong ikaw ang latiguin ko! Opo, hindi na po. Nardo, para magtanda ka, parurusahan kita ng gusto! Ay, Doña Ursula, saan ho kayo pupunta? Magpapahangin lang ako sa bukid, Ador. Sasamahan ko po kayo. Huwag na! Hindi po maaaring hindi ko kayo samahan. Mahigpit pong pinagbili ng inyong anak na huwag ko kayong palalabasin ng mansyon. Ay, hindi maaari ang ganyan. Doña Ursula, Hindi mo ako pwedeng tratuhin parang bilanggo dito sa asyenda. Katiwala ka lamang dito. Ako ang amo. Ako ang nagpapasweldo sa'yo. mula po ng yumahong asawa nyo, si Don Joaquin na ang kinilala kong amo. Hindi ako papayag. Dinaramdam ko po, Doña Ursula. Gagawin ko ang gusto ko sa ayaw at sa gusto mo. O sa gusto mo ng anak ko. Huwag po kayong magpilit. Dahil kapag nagpilit po kayong lumabas ng asyenda nang hindi ako kasama, mapipilitan akong gamitan kayo ng dahas. Isabel, para sa'yo. Don Joaquin, ano po ito? Buksan mo para makita mo. Quintas? Mamahalin ang alahas na yan na regalo ko sa'yo. Hindi ko po birthday. Masaya ako na mabigyan ka ng regalo, lalo ng taong katulad mo. Kinagigiliwan ko kapag dinalaw mo. Siguradong bagay na bagay sa'yo ang kwintas na ito. Halika, isusuot ko sa leto Ay, mo. huwag po. Huwag po. Tinatanggihan mo ba ang pagmamagandang loob ko sa'yo? Wala po ako maipapalit sa kabutihan nyo. Isabel, tatapatin na kita. Unang pagkakita ko pa lamang sa'yo, hindi ka na nabura sa isipan ko. Humanga na ako sa'yo. Umibig. Kaya handa akong ipagkaloob sa'yo ang lahat. Magbubuhay reyna ka sa asyenda. Sumangayong ka lamang na makaisang dibdib ko. Don Joaquin, dinaramdam ko po. Oh,
Isabel? Hindi ko po matatanggap ang sinasabi nyo. Parang ama na po ang turing ko sa inyo. At hindi na po hihigit doon. Mahigpit ang pagbabantay ni Ador sa akin. Hindi ako makalabas ng asyenda sa araw. Kaya ngayong gabi, ngayon ko isasagawa ang bala kong pag-alis dito sa mansyon. Aalis ako rito ng patakas para makapagsumbong sa mga otoridad at mahinto ng kaibangan ni Joaquin. Dapat lang magbukas ang ginagawa niyang pagbuhay sa mga patay para pagtrabahuhin sa tubuhan ng walang pagkain at walang sweldo. Ay, hindi ako maaari magdaan sa hagdan. Nakabantay si Ador sa sala. Dito ako dadaan sa beranda. Mataas ito. Pero may baging na maaari kong paglambitinan pababa sa lupa. Mabuti may baging ang puno sa tabi ng mansyon. Kaya lang, medyo malayo sa beranda. Aabutin ko na lang ang baging. Hindi ko maabot. Dito. Tutuntong ako sa ibabaw ng beranda. Ayan. Ngayon nakatungtong na ako. Pipilitin ko nang maabot ang baging. Nadulas ang paa ko. Nawalan ako ng panimbang. Mahuhulog ako sa lupa. Ano? Patay na ang mama ko, Ador? Opo, Don Joaquin. Nahulog po siya sa beranda. Basag ang kanyang bungo. Bago ko po siya nasa kaluluhan, hindi na siya humihinga. Walang problema. Don Joaquin, Hindi tuluyang mamamatay ang mama ko. huwag niyo pong sabihin. Oo, Ador. Bubuhayin ko ang bangkay ng mama ko. Bubuhayin ko siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng voodoo stick. Ayan po, Don Joaquin. Naipasok ko na rito sa kanyang kwarto ang bangkay ni Doña Ursula at nailapag ko na sa kama. Sige na. Lumabas ka na, Ador. Opo. Ngayon, ilalabas ko ng voodoo stick. Ididikit ko na ang kapirasong buto ng kalansay ng tao sa noo ng aking mama. Bumangon ka, mama. Bangon! Patay ka na, mama. Nabuhay ka lamang muli dahil sa kapangyarihan ko. Kaya utang mo sa akin ang iyong buhay. Mula ngayon, alipin na kita. Aliping susunod sa lahat ng iuutos ko. At ako ang inyong Panginoon. Tawagin mo akong Panginoon. Panginoon. Pinatawag niyo raw po ako, Don Joaquin. Pumasok ka, Ador. Opo. Tumayo ka! Opo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang uupo kung hindi kita pinauupo? Opo. Tatandaan ko po. Pasensya na po. Lumakad ka ngayong gabi. Opo. Maghanap ka ng mananakaw na bangkay. Wala pa po akong nabalita ang namatay sa ating barangay. Pues, sa ibang lugar, doon ka maghanap. Opo. Maghanap ka kahit saan. Kahit sa malayo.
Wala akong pakialam. Basta sundin mo ang iniuutos ko sa'yo. Magnakaw ka ng bangkay ng lalaki na bago pa lamang naililibing. At iayos mo ang libingan bago ka umalis para malinis ang trabaho mo, ha? Opo. Tatandaan ko po ang lahat ng utos nyo. At gagawin ko... Dapat! Kung ayaw mo maparusahan kita at maparayas! Hindi mabura sa utak ko ang sinabi ni Isabel. Hindi ko po matatanggap ang sinasabi niyo. Parang ama na po ang turing ko sa inyo. At hindi na po hihigit doon. Hindi ako papayag! Hindi ako papayag. Wala akong ginusto na hindi ko nakuha. At isa ka sa mga ginusto ko, Isabel, na hindi maaaring hindi mapasa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging maamo ka sa akin. Sa kapangyarihan ng voodoo stick. Ito, ang kapirasong buto ng kalansay ng taong ito. Ito ang makakatulong sa akin para mapasa akin si Isabel. Para maging alipin ko siya na maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ko. Pero bago mangyari yon, bago ko maging alipin si Isabel at kilalanin niya akong Panginoon, ang dapat sa kanya ay mamatay muna para muli kong buhayin. Nay, mabuti po nakauwi kayo ngayon. Nagtataka nga ako kay Don Joaquin. Napakahigpit niya sa akin. Pero noong mga nakaraang araw, halos ayaw niya akong palabasin sa asyenda. Pero kanina, siya mismo nagtanong sa akin kung gusto kitang dalawin. At bukas na raw ako magbalik sa mansyon. Tamang-tama po. Makakasama ko kayong magdamag. Mapag-uusapan natin ang dapat nating gawin. Tungkol po dun sa sinabi niyong nabuhay uli si Itay at nagtatrabaho sa asyenda. Mula nung una ko siya nakita, hindi ko na siya nakitang muli, anak. Ho? Pero maghihintay ako ng magandang pagkakataon. Hanapin ko ang Itay mo, kakausapin ko. At gaya po ninyo, kikilos din ako, Inay. Tahim ko rin po nga hanapin si Itay sa asyenda. Huh? Ano yun? Oh, parang putok ng baril. Inay, parang may bumabaril po sa atin. Tinamaan po ang salamin. Sino yun? Nasaan yun? Nay, tinamaan po. Isabel! Isabel! Don Joaquin, Balitador. balita ko po. Ngayong araw ang libing kay Isabel. Bakit ka napapailing? Naaawa lang po ako kay Isabel. Don Joaquin. Huwag kang maawa kahit kanino. Opo. Baka yan ang magpahamak sa atin. Hindi na po. Paggalibing kay Isabel, hukayin mo kaagad ang kanyang bangkay. Opo. Dalhin mo sa akin ang bangkay niya. Opo. At bubuhayin ko si Isabel. Bubuhayin ko siya upang anumang oras na naising ko na maangkin siya, magagawa ko. Maangkin ko ang kanyang katawan! Mama. Panginoon. May kasama ako. Isabel, halika. Mula sa oras na ito, dito ka na mamamalagi sa kwarto ng mama ko. Opo, Panginoon. At ano bang oras na gustuin ko, tatawagin kita. At lalapit ka sa akin.
Susundin mo ang anumang ipag-uutos ko sa'yo. Opo, Panginoon. Bantayan mo siyang mabuti, Mama. Panginoon. Ganyan nga. Panginoon, yan ang laging itatawag niyo sa akin. At lahat ng sasabihin ko, susundin ninyo para hindi ko kayo maparusahan. Naninibago ako kay Don Joaquin. Nitong mga nakarang araw, lagi siyang masaya. Madalas, pumapasok siya at lumalabas sa kwarto ng kanyang mama. Nagtataka rin naman ako kay Doña Ursula. Ilang araw ko nang napupunang hindi siya lumalabas sa kanyang kwarto. Hindi na siya kumakain. Pagdadalang ko naman ng pagkain sa kanyang kwarto, pinipigil na ako ni Don Joaquin. Teka nga. Silipin po kaya sandali si Doña Ursula sa kanyang kwarto. Hindi naman malalaman ni Don Joaquin na sinuway ko ang mahigpit na biling niya. Na wag akong papasok sa kwarto ng kanyang mama. Sasamantalahin ko na sa tubuhan siya. Doña Ursula? Doña Ursula? Oh, nakalakang pinto. Baka natutulog si Doña Ursula. Teka, may mga yabag sa kwarto na papalapit. May magbubukas ng pinto. Doña Ursula, sino itong nagbukas ng pinto? Isabel! Gaga ka, Tinay! Gaga ka! Bakit sinuway mo ang bilin ko? Bakit po nasa kwarto ng mama niyo si Isabel? Napauwi tuloy ako nang wala sa oras dahil dyan sa kagagahan mo! Sagutin niyo po ang tanong ko! Mabutit nakita ni Ador ang pagpasok mo sa kwarto ng mama ko at naitawag niya kaagad sa akin ang kagagahan mo! Ano po ang nangyari? Bakit narito sa asyenda ng aking anak? Bakit nabuhay uli ang bangkay ni Isabel? Wala akong ipapaliwanag sa'yo, Tinay. Wala ibang dapat makaalam ng lahat ng nakita at nalaman mo dito sa asyenda. Tinay! Ano man ang lihim at kababalaghang nangyayari rito sa asyenda, dapat malaman ng mga kinauukulan para malinawan ko kung bakit nabuhay uli ang bangkay ng asawa ko at anak! Ador! Don Joaquin! Ilabas mo ang sasakyan! Madali ka! Pupunta tayo sa mga manggagawa natin sa tubuhan. Opo! Hindi dapat makarating si Tinay sa mga otoridad ng buhay! Hindi na ako babalik sa asyenda. Hindi kaya ng dibdib ko ang mga kakilakilabot na nangyayari sa mansyon. Nagagawa ni Don Joaquin. Ay, gumagalaw sa likod ng malaking bato na madadaanan ko. Ano to mga humarang sa daraanan ko? Mga lalaki na kaputi. Mga marurumi at sira mga damit. Mga zombies! Mga nabuhay na bangkay! Papalapit sa akin! Pinaliligiran ako! Aatakihin ako! Aatakihin ako ng mga nabuhay na bangkay! Mga alipin! Pumasok kayong lahat dito sa lumang bodega! Pasok! Yan! Ganyan nga! Walang matitira sa inyo sa labas ng bodega! Maasahan talaga kayong lahat. Nasunod niyo ang utos ko. Hindi niyo hinayaang makarating ang kasambahay ko sa presinto para maipahabag tayo! Ha?
Nardo! Nardo! Naririnig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alam mo ba kung bakit hindi kita sinama sa mga aliping inutusan ko kanina para pumatay? Asawa mo kasi ang kanilang biniktima. Si Tinay! Nardo, bakit nakatingin ka sa kawalan? Galit ka ba sa akin? Napupuot ka ba sa akin dahil asawa mo ang ipinapatay ko? Heh! Huwag, Nardo. Huwag kang mapupuot sa akin. Opo, Panginoon. Alipin lamang kita. Wala kang karapatang magtanim ng galit sa akin na iyong Panginoon. Kapag nagkamali kang kalabanin ako, parurusahan kita. Ipalalamon ko ang iyong katawan sa ibang alipin kong mga bangkay na aking binuhay. Don Joaquin, may iutos po ba kayo sa akin? Hangal! Tatawagin ba kita kung wala akong ipag-uutos sa'yo? Ano pong kailangan yung... Tinabla na ako ng inim ko. Medyo umiikot na rin yung tingin ko. Kaya hindi na muna ako babalik sa aking kwarto. Dito lamang ko sa hardin at magpapilipas ako ng magdamag. Kasamang makapapawi sa init ng aking katawan. Don Joaquin? Ador, magpunta ka sa kwarto ng mama ko. Oh, Kunin mo si Isabel. si Isabel po? No! Dalhin mo siya dito sa hardin. Oh, No! eh, Ano bang itinatanga mo? Sundin mo na ang ipinag-uutos ko! opo. Ngayon din po. Bilis! Papawiin kong lahat ng init ng katawan ko na kahit tagal ko nang naipon. Kaya Isabel, buong magdamag na angkinin ko ang katawan mo na aking binuhay. Don Joaquin, narito na po si Isabel. Sige na, iyon mo na kami, Ador. Opo. Oh, Isabel. Aking Isabel. Hayaan mong haplusin ko ang iyong katawan. At hayaan mong hubarang kita. Yayakapin at hagkan. Malamig ang buong mong katawan, Isabel. Pero ganyang wala ka ng anumang saplot. Lutang na lutang pa rin ang iyong kagandahan. Kaya kahit malamig ang iyong buong katawan, aangkinin pa rin kita. Magdamag kita nga ang kinin. Sobra ng kabuhungan mo, Don Joaquin. Labis-labis lang yung kabuktutan. Oh, Isabel. Isabel. Ang sakit ng ulo ko. Kumikirot. Sa sobrang kalasingan ko, nakatulog pala ako dito sa hardin.
ang voodoo stick. Hindi ko makapasa bulsa ng jacket ko. Saan napunta ang kapirasong kalansay ng tao na iniingatan ko? At si Isabel, natatandaan ko, nakatulog akong katabi ko siya. Nasaan siya? Isabel! Isabel! Nardo! Lumapit kayong lahat sa akin! Kayong lahat! Ganyan nga. Tawagin niyo akong Panginoon. Dahil ako na ang may hawak ng voodoo stick. Ako na ang inyong Panginoon. Magtipong kayo lahat, mga nabuhay na bangkay. At susundin niyo ang utos ko. Tatapusin niyo sa gabing ito ang kabuhungan ni Don Joaquin. Wawakasan niyo ang kanyang buhay! Isabel! Isabel! Isabel? Don Joaquin. Bakit mo ako iniwan sa hardin? Nandito ka lang pala sa kwarto ni Papa. Bakit hindi ka sumasagot? Kanina pa kita tinatawag, gaga ka! Hindi mo na kami maaaring pagmalupitan, Joaquin. Isa ka pang nagpapakulo sa dugo ko, Mama. Mga alipin ko lamang kayo. Sinabi ko na sa inyong Panginoon ang itawag niyo sa akin. Panginoon! May iba na kaming Panginoon. Iba? Sino? Ang nag-iingat ng voodoo stick. Inutusan kami ng aming Panginoon. Naihirap ka namin sa Kanya. Ha? Harap ka namin sa aming Panginoon. Hindi. Ako ang inyong Panginoon. Ano pa ba? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Mama! Isabel! Huwag niyo akong kaladkarin! Ako ang inyong Panginoon! Ikaw ang aming Panginoon. Saan niyo ako dadalhin? Ha? Panginoon, narito na ang taong pinakuha mo sa amin. Ano ba? Magaling! Doon niya Ursula. Isabel, Ador? Ikaw? ako nga, Don Joaquin. Ako na ang nag-iingat ng voodoo stick. Kaya ako na ang Panginoon ng mga bangkay na iyong binuhay. Magnanakaw ka! Magnanakaw ka, Ador! Ibalik mo sa akin ang voodoo stick! Hindi na ito kailanman mapapasa kamay mo. Alam na ng mga nabuhay na bangkay ang utos ko sa kanila. Ador! Bakit pinaliligiran ako ng mga nabuhay na bangkay? Pagpipira-pirasuhin nila ang buong katawan mo, Don Joaquin. Lalamunin ka nila. Papatayin ka nila. Matapos mapatay ng mga zombies si Don Joaquin at matapos kong pabalikin sa sementeryo mga nabuhay na bangkay upang magkaroon na sila ng ganap na katahimikan,
Tama lamang na sinunog ko na ang bumuhay sa kanilang kapirasong buto ng kalansay ng tao upang hindi na maulit ang lagim na natikman ng babaeng natutuhan kong mahalin. Si Isabel ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na suwayin ang utos ni Don Joaquin at nakawin ng pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Ngayong naabo na ang kapirasong buto ng kalansay ng tao, tapos na ang pagsasabog ng lagim ng voodoo stick. Hindi matatawaran ang bagsit na taglay na kapangyarihan ng voodoo stick. Gayunman, bawat kapangyarihan mula sa kadiliman ay may hangganan at katapusan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Voodoo Stick. Sa isa na naman, gabi ng lagi!